Solutions before the problem. Bago pa dumating ang problema, may inihanda na siyang sagot. Reflection from Gospel of Mark chapter 5, particularly from Mark 5 verse 21 to 43. And here's the trilogy story of Jairus, his 12 years old daughter, and the famous bleeding woman for 12 years. At para mas ma-appreciate natin ang kwentong ito, here's the short narrative of this story. Pinakiusapan ni Jairus si Jesus na samahan siya sa bahay niya para sa anak niyang naghihingalo. Pero along the way, hinarang sila ng napakaraming tao. And from verse 25 to 26, sinasabi doon, kasama rin doon sa napakaraming tao na humarang kay Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. At sa verse 41 to 42 naman, ito ang sinasabi. Nung nakarating na sila Jesus sa bahay ni Jairus at nadatnan nila ang batang anak ni Jairus na akala ng lahat ay patay na. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Talit hakum," na ang ibig sabihin, "Ining, bumangon ka." Noon di bumangon ng bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. At tingnan naman natin ngayon kung ano ang nasa likod ng reflection message na ito. At kung paano tayo makaka-relate para sa mga pinagdadaanan natin ngayon, lalo na sa mga problemang kinakaharap natin ngayon. Again, ang mensahe sa atin, as in, bago pa man, may inihanda na siya bago pa dumating ang problema. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, may mga pagkakataon sa buhay na feeling natin huli na ang lahat. Naunahan na tayo ng problema. Wala nang solusyon. Hindi naaabot ang tulong. Pero paano kung ang totoo, bago pa dumating ang problema mo, may ginawa na si Lord? Yes, bago pa man, may inihanda na siya bago pa dumating ang problema. At sa Mark 5 verse 21 to 43 ay may isang detalye sa kwentong ito na madaling lampasan. Pero kapag napansin mo, hindi mo na makakalimutan. Ano ito? Ang bleeding woman, 12 taon nang dinudugo. At ang anak ni Jairus, 12 taong gulang din. Hindi aksidente ang detalye. Hindi lang ito basta number, kapatid, kundi may isang revelation na naman na pwede nating kapitan at panghawakan. Especially kung meron man tayo mga pinagdadaanang problema ngayon. Friends, come to think of it. Noong unang araw ng pagdurugo ng babae, kakaumpisa pa lang ng problema niya. Kasabay nun ay may batang bagong silang. And what I would like to emphasize, nung unang araw pa lang ng problema, ay nagsisimula na ring ihanda ni Lord yung solution. Wow! Na-realize mo rin ba yon, kapatid? As in, bago pa man dumating ang sugat, may inihahanda ng kagalingan. At yan ang madalas nating nakakalimutan. Kapag may problema tayo, akala natin na kung kailan lumala ang problema natin, saka pa lang kikilos si Lord para tulungan tayo. Kapatid, pakinggan mo ito at akapin mo ang katotohanan ito. Ang totoo, matagal na siyang naghahanda para sa kailangan mong solusyon. Wow! Kapatid, kaya nga Diyos siya. Hindi siya katulad natin na naghahanap ng sagot kapag may problema na. Siya ang Diyos ng kahapon, ngayon at bukas.
Alam niya ang dulo bago pa magsimula ang kwento. Pero sa kwentong ito, may isa pang taong nagbigay sa atin ng inspirasyon. Hindi lang yung bleeding woman. Hindi rin si Jairus' daughter, kundi si Jairus mismo. Imagine this, kapatid. Naghihingalo na ang anak niya, nagmamadali siya, emergency ito, life and death situation. Pero habang naglalakad sila, huminto si Jesus at may ibang taong inasikaso, yung bleeding woman. Kung tutusin, may dahilan si Jairus para magalit. May dahilan siyang mainis, may dahilan siyang magsabi, Lord, mamaya na yan. Pero hindi. Tahimik lang siya. Naghintay lang siya. Nagtiwala lang siya. At dahil doon sa pagkakataon na yon at sa pagiging mapagpakumbaba at pagsuko ni Jairus, na witness niya ang lahat. Nakita niya ang miracles. Nakita niya ang healing. Nakita niya ang power ni Jesus. At yan ang naging pundasyon ng pananampalataya niya. Kaya nung may sumalubong sa kanila at nagsabi, patay na ang anak mo, hindi siya agad bumitaw. Bakit? Dahil kaka-witness lang niya ng mga imposible na naging posible. Yes, kapatid. At minsan, pinapahinto talaga tayo ni Lord sa sarili nating biyahe para makita muna natin ang testimony ng iba. Dahil yung testimony ng iba, yan ang magiging lakas natin para sa susunod nating laban. At ito na ang isang malaking tanong sa kwentong ito. At bakit nga ba number 12? As in 12 years na bleeding woman and 12 years old na Jairus' daughter. Nagkataon nga lang ba ito? Ano nga ba ang mensahe ng nasa likod ng number 12? Friends, bukod sa significant number na 12 disciples sa Bible at 12 tribes and 12 sons of Jacob, for me, number 12 means reset. Yes, clock resets after 12. After 12 o'clock, we'll go back again to 1 o'clock. Calendar resets after 12. After 12th month, which is December, we'll go back again to January, which is the first month of the year. Meaning, it's a reset. Likewise, seasons reset. Cycles reset. Life resets. In fact, in our life's journey, we have a lot of reset moment. Most especially with regard to our spiritual relationship to God. Forgiveness is our reset moment. Restoration is our reset moment. Redemption is our reset moment. Salvation is our reset moment. And even baptism is a reset moment. Because the old was gone and the new has come. Why? Because our God is the God of reset. He is the God of many chances. Like what happened to the bleeding woman and Jairus' daughter, God had given them a reset moment. After 12 years of bleeding, finally, the woman is no longer called as bleeding woman. She is now called as healed woman. Bagong buhay. For Jairus' daughter, pagkatapos niyang mamatay, binigyan ulit siya ng bagong buhay. Yes, ang Diyos natin ay Diyos ng reset. Kapatid, kapag dumating ang oras ng Diyos, hindi niya lang inaayos ang buhay natin. Binibigyan niya rin tayo ng bagong simula. Again, kapatid, panghawakan mo ito. Our God is the God of many chances. He is the God of reset. A new beginning. Let us pray. Lord, maraming beses po kaming natatakot kapag may problema.
At akala namin mag-isa lang kaming lumalaban. Akala namin wala kang ginagawa. Pero salamat dahil pinaalala mo sa amin ngayon na bago pa man dumating ang problema, may ginawa ka na. Turuan mo kaming magtiwala sa timing mo. Tulungan mo kaming maging katulad ni Jairus na marunong maghintay kahit hindi naiintindihan at nauunawaan ng lahat. At kapag dumating na sa amin ang season ng paghihintay, ipaalala mo sa amin na hindi ka kailanman nahuhuli. Dahil bago pa man dumating ang aming problema, nandun ka na. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hindi na nagugulat si Lord sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Bago pa man dumating ang problema, naghanda na siya ng solusyon. Hindi late si Lord. In fact, matagal na siyang gumalaw. Hindi mo nga lang namamalayan. At minsan, ang testimony ng iba ay ang paghahanda niya para sa miracle mo. Ang problema mo, kapatid, ay ngayon lang dumating. Pero si Lord naroon na bago pa man dumating ang problema mo. Amen.